Ayun, naputol ano? Sabi niya, ngunit kailangang sumunod sila sa akin. Dapat nilang igalang ang araw ng pamamahinga at huwag magbubuhat ng anuman sa araw na iyon pagpasok nila sa Jerusalem. Kung hindi, susunugin ko ang mga pintuang bayan ng Jerusalem. Matutupok ang mga palasyo sa Jerusalem at walang sinumang makakapatay sa sunog na ito. Ganun katindi, ano? Ganun katindi yung utos ng Diyos. Na kapag nilabag nila, hindi nila sinusunod. Ayaw nila sumunod. Nandun ang kaparusahan, susunugin mga pintuan ng Jerusalem at hindi mapapatay ang sunog. Talagang matindi. Pagkapaulanan niya ito ng asupre. Siya, hindi nila kayang patayin. So ano pa? So saan pa? Okay, Isayas, ganun din. Nagutos din ng Diyos. Sabi pa ni Yahweh kay Isaiah, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Kahit mag-usap ng mga walang kabuluhan, mga magmarites, bawal din, ano? Hindi kayo pwedeng maglakbay, magbiyahe. Ano pa? At kung magkagayon, madaraman ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Ayun. Kung sumunod ka, madarama mo yung kagalakan. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. Wow. At tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. When God speaks, talagang it shall come to pass, mangyayari. Sa makabagong panahon, sa panahon natin ngayon, ay inulit ng Panginoon ang kanyang utos na dapat nating alalahanin ang araw ng Sabat at gawin itong banal. Ito makikita natin sa Doctrine and Covenants, Doktrina at Tipan 68:29. At ang mga naninirahan sa Sion ay susundin ang araw ng Sabat upang panatilihin itong banal. Inutos yan, ano? Anin pa? Sa Aklat ni Mormon, dito sa mga Jaredites, inutos din, ano? Ito rin, yan. Sa Jerome chapter 1 verse 5, ito sa Aklat ni Mormon, at ngayon dinggin, nakalipas na ang 200 taon at ang mga taon ni Nephi ay naging makapangyarihan sa lupain. Pinagsikapan nilang sundin ang batas ni Moises at gawing banal ang araw ng Sabat sa Panginoon. Kita mo? Mga Nipita ito sa lumang Amerikano, yung mga American Indians. Sumusunod din sila sa utos ng Diyos na gawing banal ang araw ng Sabat. Araw ng Sabat. Yan, ano? At hindi sila nawala ng pitagan, ni hindi sila nalapastangan. At ang mga batas ng lupain ay napakahigpit. Yan. Mahigpit talaga nun, ano? Kaya talagang Jesus Christ, nung nagpapagaling siya, binabantayan talaga nila. Ayun, ano pa? Ito, gayon pa man, ang ilang mga pinunong Hudyo ay gumawa ng maraming hindi kailangang patakaran tungkol sa Sabat. Ayun. Sila ang nagpapasya kung gaano kalayo ang maaring lakarin ng tao. Ayun, yun ang problema, no? Anong uri ng mga buhol ang maaari nilang itali at iba pa? Yan. So, parang nabasa ko sa Jesus the Christ, hindi ka pwedeng maglakad ng 100 meters ganun sa araw ng Sabat. Hindi ka rin pwedeng maglakad sa mga damuhan kasi baka maapakan mo yung mga sumisibol na binhi. Para kang naggumigiik, di ba? Nagigiik, alam mo yung giik? Tracing. So, trabaho yun. So, bawal yun. Bawal kang magsindi ng apoy. Kasi, yun, trabaho ngayon. Lahat nga ng, yung bawal lahat, ano? Yun ang ginawa ng mga pinuno ng Hudyo. Sinubrahan na nila yun. Sila naggawa na sila ng mga patakaran. Nang punahin ng ilang pinunong Hudyo si Jesucristo sa pagpapagaling ng mga taong may karamdaman sa araw ng Sabat, ipinaalaala sa kanila ni Jesus na ang Sabat ay ginawa para sa kapakanan ng tao. Ayun, kaya nga, ang Sabat ginawa para sa kapakanan ng tao. Kaya nga naalala natin, binasa natin kanina yung sabi na pag araw ng Sabat, huwag mag-uusap ng walang kabuluhan.
Kailangan may kabuluhan. O, ayun sila. O. Ibig sabihin, pwede kang gumawa ng may kabuluhan. Yan sila. Sa kanila, completely, according to the letter, kung anong nakasulat, bawal. Bawal talaga, no? Sila, no? Yun ang mga Hudyo. Ano pa? Ito, sa Matthew chapter 5, sabi ni Jesus Christ, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano ba sa English niyan? Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. To fulfill, fulfill, sa Tagalog. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, ang kautusan na yan ay sinasabi ni Jesus Christ na hindi masisira, hindi mawawala hanggang sa ma-fulfill o maganap, may sa katuparan. Ano ba ibig sabihin nito? Dito sa Aklat Uli ni Mormon, titingnan natin Jesus Christ fulfilled the law of Moses. Sabi niya dito, 3 Nephi chapter 15 verses 5 hanggang 6, sabi niya, dinggin, ako ang siyang nagbigay ng batas. Yun, kasama na doon yung 10 utos, basta yung batas. At ako ang siyang nakipagtipan sa aking mga taong Israel. So, si Jesus Christ pala, siyang nakipagtipan doon. Ibig sabihin, si Jesus Christ, siya yung si Jehovah, siya yung Diyos ng Israel, So, may isa tayong video para dyan, I-specific natin para dyan na Jesus Christ at si Jehovah ay iisa lang, Kaya sabi niya, ako ang nakipagtipan sa kanila, ako ang nagbigay ng batas na yan. Kaya nga, ang batas sa akin ay natupad na, kaya nga ang batas sa akin ay natupad na sapagkat ako ay naparito upang tuparin ang batas. Kaya nga iyon ay natapos. Ayun. So yung word na fulfill, kung literally itatranslate mo ay ganapin, parang sundin, Pero ang saktong kahulugan nito, yung kanyang meaning ay talagang matapos. To fulfill means tapusin na. Kasi siya yung katapusan . Sabi niya nga, di ba, I am the beginning and I am the end. Ako ang alpha, ako ang omega, si Diyos Christ. So dahil sa kanya natapos, yan. Dinggin, hindi ko pinabubulaanan ang mga propeta sapagkat kasindami ng hindi pa natutupad sa akin. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, lahat ay matutupad. So balikan natin ito, So yung batas na yun, hindi siya nasira, kundi natapos. Tinapos ni Jesucristo. Siya ang katuparan, Yan. Ito pa sa verse, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang mga lumang bagay ay lumilipas na. Hindi ko pinabubulaanan ang mga sinabi na hinggil sa mga bagay na magaganap. Sapagkat dinggin, ang tipan na ginawa ko sa aking mga tao ay hindi pa natutupad lahat. Ayun. Subalit, ang batas na ibinigay kay Moises ay natapos sa akin. Ayun. So pagdating ni Jesus Christ, natapos sa kanya yung batas. So, wala na yung batas ni Moises. Siya na yung batas si Jesus Christ. Tingin, ako ang batas. Ayun. Yun nga, sinasabi ko . I am the law. At ang ilaw. Pumaling kayo sa akin at magtiis hanggang wakas. At kayo ay mabubuhay. Sapagkat siya na nagtitiis hanggang wakas, ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Kita mo? Maliwanag ito sa Book of Mormon na salamat sa aklat na ito kasi naliwanagan natin ito yung part na to, Yung hindi masisira ang batas, saka yung ito ay kundi ma-fulfill, sa English, kundi ito ay ma-fulfill. So yun pala, ibig sabihin ni Jesus Christ na sa kanya ay natapos. Ang batas na ibinigay kay Moises ay natapos yan sa akin. Jesus. Bakit? Paano nangyari yun? Pag-aralan natin sa mga sunod. Kaya sa Matthew chapter 5, kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Kapag ang sinumang gumanap at ituro ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Yan. So, yan. Yan. Yun nga, Jesus Christ. Kaya dahil nga dito, yung binasa natin kanina,